Hello guys, good evening. So yan, siguro mga 30 minutes lang tayo or 20 minutes. So, na-mention ko na to sa inyo yung pinakalas na live ko is yung magkikwento ako about sa love story, kabit to kabit. So, hindi ako gumamit ng microphone kasi yung microphone, parang naririnig niya yung hingal ko. So, ewan ko kung naririnig niyo talaga ako ngayon. So, sana naririnig niyo ako. So, ayun. So, ang kwento natin ngayon tungkol sa magjowang LDR na pareho silang may kanya-kanyang ka-relationship. So, yung babae may karelasyon na 3 years na lalaki. So, nasa Pinas. Tapos, yung babae nasa abroad. So, yung lesbian nasa Pinas may karelasyon na 10 years. 10 years, matagal. So, wala siyang problema dun sa babae. Sadyang natukso lang yung lesbian sa babae. So, ganyan. No? So, medyo masaklap lang yung story na to. Pero, alamin nyo kung ano yung magiging ending nito. So, nag-umpisa yung love story nila siyempre, dun, pag sumali ka kasi sa mga group, mga GC, may makikilala ka, tapos di may iwasan yung tukso. Yung sana natutukso yung lesbian na may karelasyon na 10 years sa isang teacher. Siguro, nakalusot lang siyang mag-chat-chat kasi bibira silang magkita kasi medyo nag-LDR din sila kahit sa Pinas lang. So, ang story noon ay, yun nga, na in love sila sa isa't isa sa pag-chat sa araw-araw. Tapos, nagkaroon pa sila ng, yung may nangyayari din sa chat-chat. So, yun lang, ang masaklap lang doon, nag-e-effort. Minsan, nagmamansar din siya dun sa isa, nagmamansar din sa isa. So, medyo magulo. Pero alam nyo, napaka-toxic. Napaka-toxic nila, pero na-inlove sila sa isa't isa. Kahit sobrang toxic ng relationship nila. Tapos, mahilig sila magpahingi ng advice sa amin. Kami di makapag-advise kasi puso nila yun eh. Ang babae naghihingi ng advice sa akin. Sabi niya, anong gagawin daw niya? Depende naman yun. Kung sino yung gustong piliin mo, o yung matagal mo na, or yung itong bago pa na hindi mo pa nakikilala or nami-meet in person. So, ang ano lang doon kasi, ang masaklap lang doon kasi yung isa, yung lesbian, 10 years sila, imagine 10 years na sila nung kanyang ka-relationship. Pero, nagawa niya pa rin magloko doon sa kanyang karelasyon na wala namang ginawang masama yung kanyang karelasyon. So dahil sa nga siguro na kasi nga dumating nga talaga sa point talaga na pag tumatagal talaga ang relasyon is naboboring na sila. Hindi na ganun kainit, diba? Kumbaga naghahanap ng ibang kainitan. So nangyari doon, so palagi sila nag-aaway. Nag-aaway sila dahil nagsiselo sila sa kanya-kanya nilang mga karelasyon. So, hanggang sa ending, hindi na-inlove na yung babae. So, hindi niya na natiis na sabihin doon sa karelasyon ng lesbian na mayroong siya. No? Mayroong siya. So, ayun lang. Nung nabuking yung lesbian, gumanti din yung lesbian. Sinabi niya rin doon sa lalaki na mayroong siya. So, nagbukingan silang dalawa. So, mas lalong gumulo lahat ng relationship nilang dalawa. Panay sila bangayan. So, ang mahirap nun, doble-doble yung sakit. Yung nasasaktan yung babae dun sa lalaki dahil nga dun sa nangyari. Tapos nasasaktan din siya sa lesbian na ka-relationship niya. Tapos yung lesbian, ganun din, both sila. So, parehong both na masasakit yung mga nagawa nila. So, ang ending, kailangan nilang mamili kung sino yung pipiliin nila. Yung present nila or yung luma nilang ka-relationship. Kaya naman nila ilaban yung sa kanila. Kaya lang, ang lagi kong sinasabi, kung wala naman naging problema sa old relationship mo, bakit ka pa? Bakit may papalit dun sa bago? Mas kilala mo na tong luma kaysa sa bago. How can you be sure na yun talaga yung ugali niya? Baka ngayon lang yan, masaya, happy happenings, sweet. Ganoon naman talaga sa umpisa .
Pero, hindi mo pa siya nakakasama sa isang bubong, sa isang bahay. So, iba pa rin kag nakakasama mo. Ayun, kilala mo na yun eh. Tapos, eto ka, dun ka sa bago na hindi ka makakasigurado. Ngayon pa nga lang, nahihirapan ka na sa ugali ng babae. What if pa kaya pag nagsama kayo? Yun yung sinabi ko dun sa isang lesbian. Kaya, ang ending, dahil nga yung babae, medyo pangit yung panalita doon sa, na-disappoint yung lesbian. Kaya, ang mas pinili niya yung matagal. Buti ka mo, pinatawad ng si lesbian doon sa 10 years niyang ka-relationship na babae. Tapos, ito din yung isa, ganun din. So, hindi talaga sila meant to be. So, bumalik sila sa kanya-kanya nilang ka-relationship. No? Bumalik sila sa kanya-kanya nilang ka-relasyon. So, medyo nahirapan lang sila bumalik. Pero at least, nakabalik sila. Binigyan sila ng second chance sa kanya-kanya nilang ka-relationship. Bumalik sila sa kanya-kanya nilang ka-relasyon. Pinatawad si babae dun sa lalaki. Ngayon, nagkaroon na sila ng anak. Yung si lesbian naman, ginawa niya yung best niya para makuha yung loob niyong asawa niya at bumalik yung dati na mayroon sila. Na mabalik yung trust. So ngayon, both na sila okay. Si babae, nagkaroon ng anak. Si lesbian, continue pa rin yung relationship nila 10 years. Ngayon, mag-12 years na siguro sila. So, ayun, nagkaroon ng second chance. Buti lang, nagkaroon ng second chance. So, yun yung isa sa mga kwento ng kabit to kabit. So, mas maigi pa rin talagang mas piliin nyo yung luma kaysa sa bago, no? Kasi kung wala namang ginawa talaga yung luma, bakit ka pa maghahanap ng bago? Malay mo, sakit sa ulo pala yan, diba? So, good evening, Sarah at Noraline, no? Hello? So, baka may mga gusto kayong itanong sa akin. So, yun, nakwento ko na yung isang, para lang, magkaroon tayo ng kwentuhan. So, may nag-PM sa akin kanina, hindi ko pa naipopost.